Sabi po ni President Marcos Jr., napakaaga pa. Yan, nagpaparamdam na po kasi itong mga Duterte sa kanilang mga ambisyon. Abay mantakin mo, confirmed na daw, natatakbo itong tatlong Duterte na ito sa pagkasenador. Tignan natin. Ako din po ay naniniwala, nasa free country tayo, pero yun nga, ang nangyayari, dahil nasa demokrasyang bansa naman tayo, nawawala na ng delikadesa itong mga politiko natin. Mantakin nyo tatlong mag-aama ang gustong pumasok sa Senado, abay sa kasalukuyan po may magkapatid yan, may mag-ina. Ay anong mangyayari sa ating Senado kung ganyan lagi? Susundan pa netong tatlong mag-aama na ito. Totoo, walang kung titignan natin, wala naman talagang nilalabag na batas yung ganito. Pero nasaan ang delikadesa? Wala talaga kayong mga hiya? Hindi kayo nahihiya? Sa inyo na po nanggaling, sa inyong mga Duterte, na kuno ay ayaw nyo na. May mga pahiwatig etong si Digong na kung siya daw ang gugustuhin o siya daw ang masusunod, wala na daw dapat Duterte na pumasok sa politiko. Lokal man yan o national possession. O ano nangyari? Yan yung sinasabi ko sa inyo, napakitang tao lang etong mga Duterte. Pero, nako, kung makita nyo kung ano yung totoong layunin at intensyon ng mga yan, ginagawa talagang negosyo ang politika. O di tama si Representative Franz Castro, na negosyo ito para sa mga ito. Ayaw bitawan ang mga pwesto, gustong manatili, gustong patuloy na maghari-harian at gustong masunod lagi ang kanilang kagustuhan. Yan po ang ugali ng itong mga Duterte na sinasanto ng mga uto-utong taga Davao at mga diehard. When asked about what he thinks on the potential Senate run for 3 members of the Duterte family, ito ang sagot ni Marcos Jr. Okay, wala naman talaga daw, allowed naman yan. At nasa free country nga tayo. And they are allowed to do whatever they want. Kaya wala daw siyang mahabang reaction. Oo nga naman. Dahil sa pamilya rin siyempre ng mga Marcos, nakikita niyo naman ang nagiging trend. Nasa kongreso na rin ang anak ni Marcos Jr., ang mga pinsan niya. Okay? At ang mga magkakamag-anak. So talagang para sa kanya rin, hindi ito bago. Ito ay nakagawian na itong mga ulupong na politiko. Pero mas malala itong mga Duterte. Kung titingnan niyo po, mas malala. Dahil napakaaga pa ay naandyan na at kumikilos na. Sabi nga ni Bato de la Rosa, akala daw ng mga kababayan natin, akala daw ng taong bayan, wala na ang Duterte magic. Yun. So di inamin din ni Bato de la Rosa na mandaraya ang mga Duterte. Alam niyo naman pag sinabing magic, kaakibat yan ng pandaraya at walang katotohanan. Yung mga magic na nakikita natin, yan po ay may daya. So totoo na nanalo ang mga Duterte dahil sa tinatawag na ito si Bato de la Rosa at Duterte magic. Akala mo positibo pag sinabing magic? Negatibo ang impression at ang dating niyan. Dahil pag sinabing magic, may daya kadalasan ang nangyayaring kung anumang sitwasyon yan, siguradong may daya. Ganyan po ang mga Duterte. Hindi kayang makipagsabayan, hindi kayang maglaro ng patas ng mga yan, kailangan talaga ay daanin sa magic at kung anumang focus daw na ginawa. So yon, inamin din ng mga kaalyado na si Digong na may nangyari na magic. Uulitin ko napakaaga pa at mukhang tama si President Marcos Jr. sa kanyang tinuran na kuno ay iset aside muna sana ang pamumulitika at kung may kanya-kanyang ginagawa pa itong dalawang ito na anak ni Digong ay sana'y mag-focus muna sa kanilang mga trabaho bago unahin ang pamumulitika. So yan, good luck!